ginagawan siya ng masama ng kanyang stepfather at aksidente niya itong napatay at ipinadala siya sa kulungan. At sa kulungan doon magsisimula ang mas pinakamadilim na mangyayari at mararanasan niya sa kanyang buhay. Hello at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang crime drama film na pinalabas noong 2014 na pinamagatang Jailbait. Simulan natin ang kwento sa isang dalaga na may pangalang Anna Nix. Si Anna ay tumutugtog ng cello nang biglang pumasok ang kanyang stepfather at sinampal siya nito. Hinaras siya nito at pilit na tinanggal ang kanyang kasuotan upang metustusan ang tawag ng laman, ngunit nagpumiglas si Anna at sinipa niya ito. Sa pagsipa niya aksidenteng nabasag ang plorera at tumama ang ilang piraso nito sa kanyang lalamunan, dahilan para masawi ang kanyang stepfather. Dahil sa pangyayari siya ay inaresto ng mga pulis, at sa paglilitis ay dinipensahan niya ang kanyang sarili at sinabi niyang self-defense lang ang nangyari, ngunit tugon ng kanyang ina na kailanman ay hindi siya gagawa ng masama ng kanyang stepfather. Dahil dun hinatulan si Anna ng 4 na taong pagkakakulong, dinala siya sa juvenile detention, pinaliguan sila at pinagbihis ng orange na kasuotan. Kinausap sila ng isang warden na may pangalang Frank Barragan at sinabi na dapat nilang sundin ang lahat ng utos ng mga gwardya. Si Anna ay dinala sa selda na kung saan ay makakasama niya ang isang babae na may pangalang Jeannie. Tinanong ni Anna kung gaano na siya katagal dito. Sinabi ni Jeannie na 5 taon at 6 na buwan na siyang nakakulong. Kinabukasan pagkagising ni Jeannie pinagmasdan niya si Anna na natutulog habang kinikiliti ang kanyang bakuran, at mahahalatang may pagkagusto ito kay Anna. Maya-maya pa habang naglalakad si Anna nilapitan siya ng isang babae na may pangalang Cody. Tinanong ni Cody ang tungkol sa kanyang buhay at binalaan din siya nito at sinabing, iba ang mga bilanggo dito at tunay na maitim ang bituka. Sa dining room sinabi ni Cody kay Anna na hindi siya magtatagal sa kulungan at inalok siya nito ng kanyang proteksyon dahil marami na rin ang tumitingin sa kanya. Tumayo si Anna mula sa mesa at hindi tinanggap ang kanyang alok na kinainis ni Cody kaya tinulak siya nito. Maya-maya pa nahuli ni Cody kasama ang kanyang gang si Anna na nag-iisa. Pinasok siya sa isang kwarto at pagkatapos ay binugbog. Binalaan din siya nito na kapag nagsumbong ay papatayin nila siya. Sa klinik ay ginamot siya ng isang nurse na may pangalang Jane. Sinabi sa kanya ni Jane na ang kulungan ay isang nakakakilabot na lugar. Pinayuhan din siya ni Jane na kung sakali magkaroon ng malubhang problema ay makipag-ugnayan siya kay Warden Frank. Hindi nagtagal lumapit si Anna sa isang warden na si Frank at humingi siya ng tulong dito. Sinabi ni Frank sa kanya na ang tanging paraan para maiwasan ang karahasan ay ang solitary confinement or ang pagkakakulong ng mag-isa, ngunit hindi ito nagustuhan ni Anna. Sinabi ni Frank na may isa pang paraan para ito ay maiwasan, bibigyan siya ni Frank ng kanyang proteksyon, yun ay kung makikipagtalik si Anna sa kanya. Hindi pumayag si Anna sa gustong mangyari ni Frank kaya pinabalik niya ito sa kanyang selda. Bumalik si Anna sa kanyang selda na umiiyak, nakita ito ni Jeannie at pinakalma siya nito. Ikinwento ni Jeannie na napagdaanan na niya ang lahat ng ito, at maya-maya pa nauwi ang kanilang pag-uusap sa isang sampalan ng malambot nilang pisngi sa ibaba. Habang sila ay nag-aaral tungkol sa literacy, isang maitim na babae ang nakatingin sa kanya. Matapos yun sa labas, nilapitan siya nito para lang kutsyain at pagbantaan. Dahil sa mga pambubuli na kanyang nararanasan, nagpasya siyang humingi ng proteksyon kay Cody, at hindi naman ito nagustuhan ni Jeannie. Paglapit ni Anna pinigilan agad siya ng isa sa mga grupo at tinulak siya. Nilabanan ito ni Anna hanggang sa mapahiga sila. Mabuti na lang may dumating na gwardya at inawat sila. Sinabi ni Cody kay Anna na iginagalang niya ang mga malalakas na babae, at binabalak na rin ni Cody na isali siya sa gang. Dinala nila si Anna sa selda nila Cody na kung saan may TV alak at bawal na gamot. Ipinaliwanag nila na nakuha nila ang mga ito sa tulong ni Frank at dahil na rin sa serbisyo sa isa't isa. Inutusan ni Cody si Anna na bugbugin ang maitim na babae na nang-aapi sa kanya, kaya naman pinuntahan ito ni Anna at sinuntok niya ito at nag-away sila sa lapag. Hindi nagtagal may dumating na mga gwardya at inawat sila.
Bilang parusa si Ana ay pinaghubad at ikinulong ng mag-isa sa isang selda at mananatili siya doon sa loob ng 2 linggo. Ilang araw lang ang makalipas ipinatawag ni Frank si Ana sa selda upang kausapin. Sinabi ni Frank na tatanggalin ang kanyang parusa kung luluhod siya sa kanyang harapan at lilinisin ang kanyang martilyo. Matapos ang paglinis, isinuka ni Ana ang mga bakterya na nakuha niya sa martilyo ni Frank. Hindi nagtagal nilagyan si Ana ng tattoo ng grupo ni Cody at pagkatapos ay pinatikim siya ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Maya-maya pa umamin si Cody kay Ana na may gusto siya dito, at pagkatapos ay sinimulan na nga nila ang palitan ng enerhiya, natigil lang ang kanilang ginagawa nang dumating ang isa sa mga grupo. Hindi nagtagal dinalaw si Ana ng kanyang ina sa bilangguan, kinamusta siya nito at tinanong ang tungkol sa kanyang stepfather. Sinabi ni Ana na ginagawan siya ng masama ng kanyang stepfather sa lahat ng oras. Hindi naniniwala ang kanyang ina sa kanya at sinampal siya nito, at sinabi rin na sa kulungan lang siya nararapat. Kinabukasan sinugod ng itim na babae kasama ang kanyang gang ang grupo ni Cody at nagkaroon ng malawak na gulo, ngunit hindi nagtagal ay naawat din ito ng mga bantay ng bilangguan. Matapos yun pinatawag ni Frank si Ana upang kausapin. Sinabi ni Frank na ipinatapon niya ang itim na babae sa solitary confinement. Si Frank ay nagmamagandang loob kunwari at hindi humihingi ng kapalit, maya-maya pa binigyan niya si Ana ng kapangyarihan, at nang maging high na si Ana, minasahe niya ito patalikod. Pagbalik ni Ana sa kanyang selda, kinausap niya si Jeannie ngunit tumanggi itong makipag-usap sa kanya, at dahil apektado pa rin si Ana ng ipinagbabawal na gamot na sampal niya si Jeannie, at agad din siya humingi ng tawad. Napansin ng isang bantay ang marka ng kamay sa mukha ni Jeannie, at dahil dun dinala na naman si Ana pabalik kay Warden, at syempre hindi palalampasin ni Frank ang mga ganitong pagkakataon at muli na naman niyang minasahe si Ana. Si Ana ay pagod na sa mga nangyayari sa kanyang buhay, kaya naman sa pagkakataong ito ay itinuon niya ang kanyang oras sa paggamit ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Sinubukan ni Ana na makipagkasundo kay Jeannie ngunit hindi siya nito pinansin. Nakita ni Ana ang mga babae na may mas malaki ang tama at binayaran niya ang mga ito upang bigyan siya. Nakita ni Cody si Ana at kinausap niya ito. Sinabi niya na sumusobra na siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi naging maganda ang tugon sa kanya ni Ana, dahil dun tinanggal na siya ni Cody sa ilalim ng kanyang proteksyon. Kinabukasan dinala si Ana sa klinik upang suriin dahil binugbog siya ng itim na babae sa banyo kasama ang kanyang gang. Dahil sa mga nangyayari sa kanya, mas lalo pang napapadalas ang pagka-addict niya sa gamot, at kung ano-ano na rin ang kanyang nakikita sa kanyang paligid. Habang high si Ana sa gamot, pinuntahan niya ang itim na babae, at nagdulot ito ng malawakang gulo, at dahil dun kinulong na naman si Ana sa isang selda na nag-iisa. Pinuntahan ni Frank si Ana sa kulungan at pinatikim ng suma na may peanut sa gitna, at dahil dun nakalabas na naman ng maaga si Ana. Pinuntahan ulit ni Ana ang mga babae na may malakas na tama upang muling magpaturok, ngunit hindi nagtagal ay nahuli sila ng mga bantay. Nagbanta si Ana na wawakasan ang kanyang buhay ngunit napigilan din siya at muli na naman siyang ikinulong sa selda na nag-iisa. Doon naisipan ni Ana na basagin ang plastic na tray at wakasan ang kanyang buhay. Nagising si Ana sa isang mental hospital na nakagapos ang mga kamay at paa. Hiniling sa kanya ni Jane na pag-isipan ang kanyang mga ginagawa, at dinala rin siya sa lugar kung nasaan ang mga taong nabaliw sa pinagbabawal na gamot. Ilang oras pa ang lumipas muli siyang dinalaw ng kanyang ina, at doon, inamin ng kanyang ina na alam niya kung gaano kasama ang kanyang stepfather, at humingi din siya ng kapatawaran sa kanyang anak. Ilang sandali pa ang lumipas pinayagan ni Frank si Ana na bumalik sa kanyang selda, at doon, binura niya ang tattoo na inilagay sa kanya ng grupo ni Cody, at sa wakas magkasundo na sila ni Jeannie at muli na naman silang nagkiskisa ng bakuran. Wala nang magpoprotekta kay Ana kaya sa cafeteria, binubuli siya ng grupo ni Cody at isinubsob din siya ng itim na babae sa kanyang pagkain. Pinatawag ni Frank si Ana at binigyan siya nito ng cello. Nais ni Frank na gumanap si Ana sa isang talent show sa bilangguan sa pasilyo.
Hindi nagtagal muling dinala si Anna sa ospital, dahil sinugatan siya ni Cody sa muka dahil sa pagbura niya ng kanyang tattoo. At binugbog din nila ito at ang mga kamay niya para daw hindi na ito makatugtog ng instrument. Dumating si Frank sa ospital ng bilangguan, at doon, ipinagtapat ni Anna ang lahat na siya ay binugbog ni Cody. At habang sila ay nag-uusap, napansin ni Jane ang malikot na kamay ni Frank. Hindi nagtagal sinumbong ni Anna kay Jane ang lahat ng katotohanan na siya ay paulit-ulit na hinahalay ni Frank, ngunit ang hindi nila alam sa kanilang pag-uusap, sila ay pinapanood pala ni Frank sa isang hidden camera. Habang si Jane ay nag-iisa, bigla na lang siya binugbog ng mga bilanggo at natigil lang ito nang inawat sila ng isang bantay ng bilangguan. Dahil sa nangyari sa kanya, pinuntahan niya si Frank at sinabing isisiwalat ang lahat ng katotohanan at kanyang mga pang-aabuso sa mga bilanggo. Habang naghahanda si Jane sa pag-alis upang makapagsumbong, isang bilanggo ang lumapit sa kanya at itinusok sa kanya ang isang matulis na bagay ng ilang beses dahilan upang siya ay masawi. Nagsinungaling si Frank kay Anna at sinabing si Cody ang gumawa nun kay Jane, ngunit ang katotohanan si Frank ang nag-utos nun sa bilanggo. Dumating ang araw na sila ay magpapakita ng kanilang talent, marami sa kanila ang mga nakilahok, ngunit nang tutugtog na si Anna ng musika, marami ang natawa at minaliit siya pero nang mapakinggan nila ang kanyang musika, marami sa kanila ang natahimik at napaibig. Matapos ang talent show na iwan si Anna at Frank sa lugar, doon sinabi ni Frank na magkakaroon ng pagdinig si Anna sa susunod na linggo. Matapos yun muli na namang tumugtog si Anna ng kanyang musika habang binabayolin ni Frank ang kanyang gitara. Sinabi ni Jeannie kay Anna na hindi dapat siya nagtitiwala kay Frank dahil ito ay sinungaling. Maya-maya pa nakatanggap ng mensahe si Anna tungkol sa pagdinig. Doon ay napagtanto niya na naisahan na naman siya ni Frank. Si Anna ay humingi ng tulong kay Cody at wala na itong pakialam sa kahit na anong kapalit basta ito ay makapaghiganti lang sa mapang abuso na warden. Binigyan naman siya ni Cody ng cellphone at sinabing ito ay kuhaan ng video kung sakali man na siya ay pagsamantalahan ulit. Hindi nagtagal muli na naman siyang minasahe ng warden sa likod. Sa pagkakataong yun ni-record ito ni Anna, ngunit nahuli ito ng warden, at dahil doon, bilang parusa. Hindi nagtagal pinatawag ni Frank si Anna para lumuhad sa harapan nito at linisin ang kanyang sapatos, para na rin daw makapagbigay siya ng magandang salita sa araw ng kanyang hearing. Kinabukasan sinimulan na ang pagdinig sa kaso ni Anna, doon sinabi ni Anna na nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Ngunit lumabag si Frank sa pangako niya kay Anna at tinanggi ang mga sinabi nito. Doon sinabi ni Frank na si Anna daw ay malisyosong lumalabag sa batas at dapat daw siyang manatili sa bilangguan, at dahil dun tumanggi ang parole board na palayain si Anna. Ang hindi alam ni Frank nung araw na pinaglinis niya si Anna ng sapatos ay may dala pala ulit itong cellphone, at doon kinuhanan niya ng video kung paano magpalinis ng sapatos si Frank sa kanya. Kaya naman nung araw ng kanyang pagdinig ay ipinakita ni Anna ang video sa parole board. Matapos ang pagsusuri ay agad na inaresto si Frank. Dinala si Frank sa isang koridor, maraming bilanggo ang galit sa kanya at sinisigawan siya sa muka. Kinabukasan sa wakas ay pinayagan na si Anna na makalaya, sinalubong din siya ng kanyang ina sa labas, at ang ending ng kwento ay pinakita siyang tumutugtog ng cello sa isang malaking concert. At dyan na natatapos ang crime drama film na pinalabas noong 2014 na pinamagatang Jailbait.